Tuloy ang laban ng mga pamilya na mga namatay sa war on drugs, lalo't nasa ICC custody na si FPRRD. May mensahe rin sila sa mga Duterte. Huwag pa victim. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Matapos ang halos isang dekada, nailagak na rin sa kanilang huling hantungan sa dambana ng paghilom sa Caloocan ang 19 na pinatay noong war on drugs ng Duterte administration. Makakasama nila rito ang mga nauna nang nailagak na kapwa nila biktima ng extrajudicial killings. Ilang taon man daw ang lumipas, sariwa pa rin sa alaala ni Aling Melinda Lafuenta ang sinapit ng anak na si Angelo. Botas Police mismo talagang humuli sa kanila na sabi na pag hindi sila nakakota ng 40 tao, hindi sila makakakota. Wala silang yun daw ang kota sa kanila 40 katao na mapapatay nila. May nagbulong na bangkay nyo na lang makikita yung bat. Hinahanap nyo. Sabi ko, bakit? Baboy ba yun para patayin? Nakita ko na lang po yung anak ko sa may laptop na lang po, sa litrato na lang po nakita ko sa anak ko. Hindi na po makilala mukha ng anak ko. Dirog na dirog po ang mukha ng anak ko. Na puro paso. Sunog sa katawan at nakakuya yung mga palad ng anak ko na hindi halos may buka yung anak ng anak ng kamay. Dirog na dirog po ang mukha ng anak ko. Ayon sa pamilya ng mga biktima, isa itong hakbang sa unti-unti nilang paghilom sa matinding trauma na idinulot ng trahedya. At kung ang pagiging biktima lang daw ang pag-uusapan, sabi ng mga naulila at support groups nila sa pamilya Duterte, huwag silang pa-victim. Tugon nila yan sa mga post ng pamilya at kaalyado ng dating Pangulo sa hindi umano maayos na pagtrato dito matapos arestuhin at ilipad patungo sa The Hague. They have to check what's inside their mind and perhaps look into the definition of what humane, as it was spoken aloud by the wife, by Hanilet. They have to check what it truly means to be abused. They have to check what it means to be a victim. Bukod sa progreso sa kaso, importante rin daw ang emotional at spiritual support sa mga naulila, lalo't inaasahan na magiging mahaba rin ang proseso ng paglilitis sa ICC. Just as what we did in the beginning, we're there for every step of the way. And those who needed sanctuaries were also provided with some. I just pray that people would realize finally, walang idinulot na kabutihan at kagandahan ang tokhang. Pero handa raw maghintay ang mga gaya ni Aling Melinda kahit pagaano katagal. Huwag nyo nang itanggi na hindi siya ang pumatay at hindi siya ang nagpapatay at hindi siya ang nag-utos. Aminin niya lang yun na siya na akuin niya lahat. Pero kung ano yung ginawa sana sa pamilya namin, sana gano'n din lang mangyari sa kanya. Na walang laban at buhay yung iniwan niya mga bata, mga anak ko na pinatay niya lalo ni anak ko. Dagdag pa niya, hindi raw sila mapapagod hanggang tuluyang makamit ang hustisya sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.